Napanalunan ng Pandaba si Draupadi, ikalawang bahagi. Ang Pandabas ay umuuwi na may mga limos sa kanilang pinaghingian at ibinibigay ito sa kanilang inang si Kunti. Kaya nang manalo si Arjuna sa paligsahan ng kasal para kay Draupadi, nagdesisyon si Bhima na magpatawa. "Inay, halika at tignan mo kung anong mga limos ang nauwi namin," sigaw niya. "Siyempre, dapat ninyong ibahagi ang mga limos ng pantay-pantay," sigaw pabalik ni Kunti sa loob ng kanyang tahanan. Pagkatapos, lumabas siya at nakita si Draupadi na nagbigay kay Kunti ng isang mahiyain at nalilitong ngiti. "Hindi ko na maaalis ang aking mga salita," sinabi niya sa kanyang bagong manugang. "Lahat ng 5 kong anak ay magiging iyong mga asawa. Kailangan nating ipaliwanag ito sa aking ama," sabi ni Draupadi. At siya ay humantong sa 5 Pandaba pabalik sa kanilang palasyo. Nahulaan na ni Haring Drupada kung sino ang mga 5 Brahmana na ito. "Kung sino man kayo na iniisip ko," sabi niya kay Yudhishthira habang ngumingiti, "alam kong hindi ninyo ako maaring lokohin. Sabihin niyo sa akin ng tapat, sino kayo?" "Ako si Yudhishthira, anak ni Pandu, dating prinsipe ng Hastinapur. At ang mga ito ay ang aking mga kapatid na si Arjuna, Bhima, Nakula at Sahadev. Ang magandang Draupadi ay magiging asawa namin." Tumingin si Haring Drupada kay Yudhishthira nang may pagkalito. "Pakakasalan namin si Draupadi," ulit ni Yudhishthira. "Imposible!" sigaw ni Drupada. "Ang isang babae ay hindi maaring magkaroon ng 5 asawa." Biglang lumitaw si Vyasa na tila alam na kailangan siya. "Maari kong ipaliwanag," sabi niya, habang ngumingiti sa kanyang apo. Ito ang kapalaran ni Draupadi. Sa nakaraang buhay, siya ay si Nalayani, nakasal kay Rishi Maudgalya. Dahil sa kanyang debosyon, inalok ni Maudgalya na bigyan siya ng isang biyaya. Hiniling niya na makipag-ugnayan siya sa kanya sa 5 iba't ibang anyo at ginawa niya ito. Nang maglaon, nang iwanan ni Maudgalya ang mundo, nalumbay si Nalayani. "Gusto ko ang aking asawa, 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 asawa." Napabuntong hininga siya. Iniisip ang 5 anyo ni Maudgalya. Ngayon ay tinupad ng mga Diyos ang kanyang kahilingan. Narito pa ang isang kwento tungkol sa nakaraang buhay ni Draupadi. Siya ay isang babae na walang asawa. Kaya't siya ay nanalangin kay Shiva, "Bigyan mo po ako ng asawa na palaging magsasabi ng katotohanan," sabi niya. "Bigyan mo po ako ng asawa na makapangyarihan at malakas. Isang asawa na bihasa at walang takot. Isang asawa na matalino at gwapo." Lumitaw si Shiva. "Aking tutuparin ang iyong panalangin," sabi niya. "Ngunit magkakaroon ka ng 5 asawa, hindi isa. Walang paraan na sa isang asawa lamang ang maaring magkaroon ng lahat ng mga katangiang nais mo.
Ang Diyos, ang may lahat ng mga katangit ang iyon. Ngunit hindi mo ito matatagpuan sa isang tao lamang. Sa tulong ni Vyasa, nagbigay ng pahintulot si Drupada. Unang ikinasal si Draupadi kay Yudhishthira. Sumunod siyang ikinasal kay Bhima at pagkatapos ay kay Arjuna. Sa wakas, ikinasal din siya kina Nakula at Sahadev. Pumayag si Draupadi na gugugol ng 1 taon kasama ang bawat isa sa mga Pandava bilang kapalit kung sino man sa mga kapatid ang lalabag sa kasunduang ito sa isip o sa gawa, siya ay mapapalayas at kailangang magsagawa ng pilgrimage upang tubusin ang kanyang sarili.